Alam nyo ba, may mga pangarap na kasing lawak, kasing laki ng kalangitan. At ngayon, may ipapakilala ako sa inyo. Isang maliit na ulap na may ganoon kalaking pangarap. Tara, samahan niyo akong alamin kung anong aral ang matututunan natin sa napakasimpleng kwento niya. Okay, imagine ninyo to. Isang napakalawak na kalangitan. Yung tipong asul na asul, parang walang katapusan. Napakatahimik. Tapos sa gitna ng lahat ng malalaking ulap, doon mismo magsisimula ang kwento ng bida natin. So, sa unang bahagi ng kwento, makikilala natin yung ulap na to. Kakaiba siya kasi may pangarap siya na, well, iba talaga. At yung pangarap na yun mismo ang babago sa lahat. Sa tingin niya sa sarili niya at maging sa buong kalangitan. So ang pangalan niya, Kumo. Siya yung tipo ng ulap na maliit lang tapos mahiyain. Yung habang yung iba nagkukulita, naglalaro, siya laging nasa gilid lang. Tahimik, nagmamasid lang sa paligid. Pero may tinatago siyang isang malaking pangarap. Dito talaga natin makikita kung gaano siya kaiba. Kasi yung ibang ulap, okay na sila eh. Magbigay ng ulan, magbigay ng lilim, yun na yun. Pero si Kumo, nako, iba ang gusto niya. Pangarap niya, hindi lang maging isang ulap. Gusto niyang maging pintor. At ang canvas niya, ang buong kalangitan. Ang ganda, di ba? Pero alam nyo, kahit na malungkot siya, palaging may pag-asa. Hindi niya lang alam noon pero yung taimik niyang kalungkutan napansin pala ng dalawang makapangyarihang kaibigan sa langit. At may dala silang regalo na magiging susi para matupad ang pangarap niya. So, isang araw, napansin siya ni Araw. Alam mo yon, si Araw na laging mainit at mabait. Nakita niya si Kumo kaya lumapit siya at nagtanong sa kanya. Isang simpleng tanong lang naman, bakit ka malungkot? At doon, sa tanong na yon, doon nagsimulang magbago ang lahat para kay Kumo. Nung narinig ni Araw yung pangarap ni Kumo, binigyan siya ng pinaka-espesyal na regalo. Ano yun? Yung sarili niyang liwanag. Yan daw ang gamitin niyang pintura. Wow, di ba? Sa wakas, may kulay na siya. Dito na talaga magsisimula ang adventure niya. Pero syempre, hindi naman yan ganun kadali, lalo na't nagsisimula pa lang. Yung unang attempt niya, ay nako, isang magulong sabog lang ng liwanag. Parang, ano to? Walang ka-shape-shape. Ang layo sa iniisip niya. Ito yung unang challenge sa kanya for sure. So, ito yung naging proseso niya, di ba? Unang-una, yung regalo galing kay Araw. Pangalawa, yung magulo niyang unang subok. At nung parang susuko na siya, biglang dumating si Hangin para tumulong. Tinulungan siya ni Hangin, ginabayan siya, tinurungan siya kung paano isayaw yung liwanag para makabuo ng magagandang hugis. Teamwork, di ba? At ngayon, pagkatapos ng lahat ng practice at pagsubok, handa na si Kumo. Tara, silipin natin yung moment na ipipinta niya ang kanyang pinakaunang masterpiece sa langit. Kaya ayon na nga, gamit ang liwanag galing kay Araw at yung tulong ni Hangin, nagsimula na si Kumo magpinta. Pinagsama nila ang kanilang mga lakas at ang nabuo nila ay ang pinakaunang sunset. Wow! Isang obra maestra na punong-puno ng kulay, ng buhay at syempre ng isang pangarap na sa wakas natupad. Yung dating mahiyaing ulap, isa na siyang artist. Grabe, yung gawa niya, binigyan niya ng kulay ang buong langit. Pero alam niyo kung anong pinakamalaking pagbabago? Yung nangyari sa loob mismo ni Kumo. Dahil sa sining niya, bigla siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Pinuri siya ng buwan. Hinangaan siya ng mga ulap na dati di man lang siya tinitingnan. Pero yung totoong panalo dito, nawala na yung dating mahiyaing Kumo. Ngayon, malaya na niyang ipinapakita ang talento niya. Araw-araw, masaya niyang pinipintahan ng langit at sobrang proud siya. So ngayon, tapos na ang kwento niya. Ano kaya yung pinaka-importanting aral na iniiwan sa atin ni Kumo? Yung maliit na pintor ng langit. At ito talaga yung puso ng kwento eh. Kahit gaano kakaliit o kahit pa feeling mo ang weird mo o naiiba ka, meron kang sariling talento. Isang talento na kayang-kayang magbigay ng saya at ganda sa mundo. Ang kailangan mo lang talagang gawin ay maniwala sa sarili mo. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo itong tanong. Yung obra maestra ni Kumoto, yung sunset, ikaw, ano naman yung obra maestra na gusto mong likahin sa sarili mong buhay?